Kumpirmado na po na tinrade ng Rain or Shine Elasto Painters yan Mamuyak sa Phoenix Jewel Masters kapalit ng Season 53 first round draft pick. So marami ngayon na nagko-question kung ito ba'y umpisa pa lamang ng mga malalaking trades na mangyayari dahil meron pang isang player ng Rain or Shine na napapabalita na baka ma-trade at yan ay si Andre Karakot dahil pareha sila ng sitwasyon nitong si Gian Mamuyak na hindi magkasundo pagdating sa kontrata. So baka nga itong si Andre Karakot ay i-trade na rin nitong Rain or Shine Elasto Painters. At marami nagsasabi na baka meron pa mga big trades na susunod dyan. Dahil alam natin yung iba pang mga team sa PBA ay gusto na rin na mag-upgrade ng kanilang lineup. Kabilang na rin daw dyan itong San Miguel Beermen at pati na rin daw itong Converge Fiber XS. So sila ngayon yung mga tinitignan ng mga teams na posibleng gumawa ng hakbang. At pati na rin daw itong TNT dahil alam natin si Rain ng Batak ay isa doon sa mga players na matagal nang napapabalita na baka malagay sa trading block. So baka itong si Rain ng Batak ang susunod na i-trade nitong TNT at ang San Miguel naman baka si Jeron Teng. So yan yung mga nakikita natin na posibleng mangyari dito sa lineup ng San Miguel, TNT at Converge. Baka sila sumunod sa Rain or Shine. Pero hindi natin maya-alis yung possibility na baka itong si Andre Karakot nga ang susunod naman na ite-trade at ang tanong saang team naman kaya ito mapupunta. Kasi marami ngayong mga teams na interesado dito kay Karakot dahil maganda ang pinapakita nito dito sa Rain or Shine Elasto Painters. So hindi na ako magugulat kung sakali nga na meron pang mga ibang teams na magka-interest na ma-acquire ang nasabing player, lalo na alam naman natin na hindi basta-basta ka makakahanap ng isang quality point guard na katulad ni Andre Karakot. So stay tuned tayo dito sa mangyayari. Posible nga ba na si Miles Powell ang kukuning import ng Converge Fiber XS? Very disappointing kasi ang laro ni Jalen Hudson para dito sa Converge. Kahit na nanalo ang Fiber XS, dito sa huling game nila 2 points lang ang na-score nitong si Hudson. Kahit sinabi pa ni Coach Delta Pineda na gusto nilang bigyan ng pagkakataon nitong si Hudson. Marami ang nakakaalala doon sa nangyari doon sa nakarang import ng Converge na ang tagal nilang binigyan ng pagkakataon para mag-adjust at ang nangyari bandang huli nalaglag sila, hindi man lang nakaabot sa playoffs. Kaya nga mukhang dito ngayon yung titignan ng mga fans sa Converge kung gaano kahaba yung magiging PC ng management pagdating sa nasabing import. Si Hudson ay nag-i-struggle at ang isa pa napansin nila parang ayaw shoot. So parang yan yung nakita nila nagiging problema dito sa nasabing player. Kaya mukhang kinakailangan daw talaga mag-isip-isip na itong Converge kung si Miles Powell ay kukunin nila. Sa kasalukuyan si Miles Powell ay naglalaro sa China. Meron siyang contract doon pero alam naman natin na may pera itong Converge at kaya nilang i-buy out yung kontrata nito kung kinakailangan para maidagdag na siya dito sa kanilang serbisyo. Hindi biro yung kampanya ng Converge dito sa Governors Cup at alam natin na gusto nilang mag-champion. So kung sakasakali nga nagagawa sila ng paraan, sa tingin ko kaya naman nilang i-buy out yung kontrata nitong si Miles Powell. Iintayin na lamang nila siguro yung tamang tiempo. Baka 1 or 2 games pa ibigay dito kay Jalen Hudson pero kung hindi pa rin gumanda yung kanyang laro, baka nga ito'y palitan na at kunin na itong si Miles Powell bilang bagong import nitong Converge Fiber XS. Kung sakasakali magiging isa yan dito sa mga pinaka-eksklusibong import sa PBA dahil nakita na natin kung paano ito maglaro para doon sa Bay Area Dragons. So sigurado na magiging mas maganda rin ang ipapakita naman ito dito sa Converge Fiber XS kung sakasakali nga na siya ang makuhang import ng kanilang roster na kinakailangan naman talaga nila. Ang Barangay Ginebra daw ay hindi pa sumusuko dito sa kagustuhan nila na makuha si Dalf Panopio mula sa Blackwater Bossing. Alam nating lahat na itong si Dalf Panopio ay isa dito sa mga players na pinag-iinteresan talaga ng marami dito sa PBA, lalo na at alam natin na maganda yung kanyang nilalaro ngayon dito sa Blackwater. At syempre, Blackwater maganda yung naging unang laro nila kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman talagang aasahan natin na magiging isa to sa mga kaabang-abang na mangyayari sa liga, lalo na kung makuha nga nila to. At syempre, alam naman natin na ito si Dalf Panopio, matagal na yung kursunadang maging point guard ni Coach Tim Cone. Maski na nung nakaraang PBA draft yan sana gusto nilang makuha, naunahan lang siya ni Jeffrey Carriazo. Kaya nga ngayon, ito si Dalf Panopio sa tingin ko, pwedeng-pwede talaga sa Ginebra. Ang magiging posibleng hadlang dito ay kung sino yung hihilingin ni Coach Pat Aquino na kapalit dito. Pero if ever
na mapunta sa Ginebra si Panopio. Yan yung bagay na kapartner nitong si RJ Abarientos. Dahil alam natin si RJ Abarientos, isa yan dito sa mga tinatawag na mga mahuhusay na mga guards. Pero kinakailangan niya syempre ng isang kapartner katulad nitong si Dalf Panopio. Kaya sa tingin ko, yan talaga yung magiging bagay na gustong kunin nitong Barangay Ginebra. Kung sakasakali pa, magandang addition talaga yan dito sa lineup nila. At alam naman natin na hindi gagawa ng hakbang si Coach Tim Cone kung sa tingin niya hindi ito makakatulong dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko magiging isang vital asset sa Ginebra itong si itong si Dalf Panopio kapag siya nga ay nakuha nila dyan. Dahil sigurado na iyan talaga ay makakatulong para dito sa Gene Kings. Lalo na alam naman natin na itong Ginebra talaga ay porsigido na madagdagan pa yung championship nila pagkatapos nilang manalo dito sa PBA Governors Cup. Kaya yan talaga yung aabangan. So far, itong Titan Ultra daw ay gumagawa pa rin ng mga plano para dito sa kanilang conference. Hindi pa sila sumusuko. Yun nga lang, medyo nahihirapan talaga sila, no? Ang unang naging problema ng Titan Ultra, nag-umpisa yung conference nila, wala silang import. Dahil nga, for some reason, no, nagtataka tayo, bakit hindi inayos kaagad-agad ng Titan Ultra Management yung FIBA clearance at yung mga documents dito. Dahil syempre, ang tagal naman bago nag-umpisa yung Governors Cup at merong ample time o sapat na panahon itong Titan Ultra para asikasuhin yung mga papeles ng kanilang import. Pero hindi nila yung ginawa. Kaya ang nangyari, naglaro sila doon sa first 2 games nila na walang import at natambakan. Ito naman sumunod nilang laro, nakakuha nga sila ng import pero natambakan pa rin dahil syempre bago nilang import, nag-a-adjust pa rin dito sa kanilang game. Kaya nga ngayon, mukhang yan ang nagiging problema ng Titan. Ang isa pa yung sitwasyon dito sa contract ni Joshua Monson na auto-renew na nga to. Pero syempre, nandiyan pa rin yung sabihin natin concern na baka ito'y ma-trade. Dahil si Monson mismo nag-request na ma-trade. Nakita natin yung nangyari dito sa Rain or Shine. Eventually, napilito silang itrade si Gian Mamuyak. Dahil nga syempre, kung yung player gusto na ma-trade, ipakawalan mo na. Yun nga lang, naghahanap itong Titan Ultra ng isang team na magbibigay naman ng sapat na kapalit at ika-equal value nito si Joshua Monson. Si Monson ngayon ay isa sa mga top 2-way players dito sa PBA. So hindi yan pwedeng basta-basta na lamang ipamigay nitong Titan Ultra kahit gustuhin man nila. So yan ang nagiging dahilan kung bakit natatanggalan yung trade dito kay Monson. Maraming mga teams na may gusto dito kay Monson pero ang pakiramdam ng Titan Ultra ay parang puro mababa yung offer na ibinibigay sa kanila. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi natutuloy ang nabanggit na trade. Kaya nga mukhang ito ngayong Titan Ultra ay wait and see attitude muna yan kung anong mangyayari dito kay Joshua Monson kung magtatagal pa. Shoutout sa mga taga-subaybay natin na sila Jonel Lalagon, si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Anthony Alon, si Michael D., Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarillas, binabati din natin si Judy Villarosa, si Ronald Barbosidad, si Joseph Pineda, si Katsakino Dukusin, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family at ang iba pa.